Okay po, magandang umaga po sa ating lahat, dear brothers and sisters. Welcome po sa ating walk episode today. Sa araw na ito ay muli tayo po nagpapasalamat sa Lord dahil nagkaroon na naman tayo ng nagkakataon na muli ay magkasama sa atin. Okay, bago po tayo magsimula, let us pray. Lord, maraming maraming salamat sa salamat po sa biyaya ng buhay na patuloy ng pinagkakatiwala sa Lord, sa aming gagawin sa araw na to, sa mga susunod na oras of God, I pray, we pray, Lord God, sa mga kami. Holy Spirit, we ask for your guidance, knowledge, and understanding. Help us to understand ano man po yung aming mapag-uusapan at pagninilayan sa araw na ito. Lord, open our hearts, our mind, our soul to the truth na nais mong maunawaan. Pagpalain mo po ang bawat isa. And we pray, Lord, please send your ministering angels to guide and protect us. Sampu ng aming pamilya, O God, and cover us, O Lord, with your precious blood. In the name of Jesus, I pray. Amen. Okay po muli, magandang araw po. Blessed Friday po sa ating lahat, my dear brothers and my dear walk family. Okay po, sino po ang excited sa mga susunod na sandali? Yes, lahat po tayo. Dapat po tayo maging excited. Okay? So, makikita niyo po dito, sabi nga ang tanong ay, uh, pinag-uusapan natin ay tungkol sa different views on the end time. So, ang tanong natin sa araw na to, what is or my give on tips? Where most would only have a take. So, tanongin natin, along the way, habang pinag-uusapan natin to, at tanongin natin, unti-unti nating itanong sa ating sarili, ano nga ba ang aking pananaw sa puntong ito, sa punto na karamihan ay eto na rin ang nagiging. So, maghihimay-himay tayo, maglilini tayo sa araw. Okay, so ang una nating tingnan ay tungkol dito sa Twitterist news. So, napag-usapan na natin the other week po, kung ano nga ba, tinatawag na Twitterism. So, magkaroon kaya tayo ng review sa inyo pong palagay. Natatandaan niyo po ba kung anong tinatawag natin Twitterism? Okay, ano naman tinatawag natin na end times? So, sabi natin, ang end times ay ito ay isang tinatawag na end of the time na according nga sa Webster, Merriam-Webster, the time of the prophecies and of the world, pero sa ibang term ay Armageddon. So, meron tayong sunod na Armageddon. But, ang preterism ay nangangahulugang nakalipas. Okay, so balikan natin itong preterism na to. Ano nga ba ang preterism? Okay, ano ang mga pananaw nila? Kasi pananaw nila, naganap na tapos na to. Okay, but may mga ilan silang mga approach na tinitingnan. Ngayon, sa oras na to, tingnan natin ano naman ang ano nga ba talaga ang Pinterest? Ikaw ba'y nabibilang dito? Tayo ba'y nabibilang dito sa Pinterest? Or maaring hindi pa natin alam kung ano nga ba talaga ang bilang ng bawat isa sa atin. At sasabi natin na ito ay makakatulong sa atin para mas maunawaan natin yung nagaganap sa mga panahon na ito. Yan, so samahan niyo po ako sa mga susunod na oras. So, pag sinabi natin, ito po ang sasabi natin, prejudice. Na sa madaling salita, ang pananaw nila ay nagsasaad na ang mga pangitain at yung mga tanda na inilarawan sa Revelations ay natupad na in the ancient past. So, bagamat mayroong ilang pagkakaiba-iba sa mga preterists, ang pinakatanyan o karaniwang pananaw ay ang mga pangyayari sa pagbagsak ng Jerusalem noong AD 70 at ang pag-uusig ni Nero o kaya ang pag-uusig ni Domitian at ang katuparan ng mga aklat nito na nakasulat sa Revelations, ito yung mga prophecies sa Book of Revelation. So may ilang mga naniniwala o dahil sa dito nagkakaroon ng pagkakaiba-iba ng punto
Dapat tandaan na ang mga naniniwala na mga preterists na ang mga huling araw, lalo na sa Apocalypse, ay inaasahan ang pagdating the second coming of Christ. So iniisip ng iba na lahat ng mga nasa aklat ay umabot na sa kasukdulan. Baga umabot na siya sa kasukdulan in the past. At ang salitang preterista ay nagmula sa Latin na ibig sabihin preterius. Preteritus. Ibig sabihin ay hanggang lumipas na. Okay, tingnan natin, ano nga ba yung strength? Meron tayong tinatag na strength and weaknesses ng preterist view. Okay, ano ba yung strength nito? Ano ba yung weaknesses nito? So, ang kalakasan ng preterist view, ng pangunahing argumento ng pabor ng pananaw ng mga preterismo ay, una, maliwanag na temporal nature na katangian ng book ng aklat. At ang pangalawa is ang makasaysayang tagpuan, okay, ng pagiging author ng book na ito. At ang focus ay ang paghahatol. Ang focus ng paghatol ng mga Jews, mga Hudyo, at ang matibay na suporta mula sa mga conservative scholars sa buong sangkatao, sangka-Kristyanuhan. Ano ibig sabihin ng temporal nature? So, kaya kalikasan ng panahon. So, may hirap itong iwasan kasi bakit? Dahil ang malakas sa argumento na pabor sa mga preterist view ay ang pamamaraan ng sa revelation. Kasi malinaw na mula sa book and phrase ng dulo ng aklat na to, na mga pangyayaring na i-prophesy sa Revelation ay inilarawan na malapit lang mangyari. So, ang pinakaunang passage doon, the revelation of Christ, ay binibigay ng Diyos, ng Lord sa Kanya upang ipakita ang kanyang sa kanyang mga servant, mga bagay na dapat maganap sa lalong madaling panahon. Amen? So, ganun ang pinapahayag nito ng temporal nature. So, ang mga salitang ito ay ay tapat at totoo. At ang Panginoon, ang Diyos ng mga prophets ay nagsugo sa kanyang mga anghel upang ipakita sa kanyang mga alipin, sa mga servant, ang mga bagay na dapat maganap sa lalong madaling panahon. So, babalikan natin, mababasa natin yan sa Book of Revelations, di ba? So, ang katotohanan na sinimulan at tinatapos na ni John dito sa kanyang aklat na isinulat. Ibig sabihin ng dapat nang mangyari is sa maikling panahon or malapit na. At inuulit ito ng mga same phrases din sa kabuuan ng nakasulat sa Revelations. So, noong mga panahon na ang mga ideyang ito ay inuusig, okay, binabanggit sa Revelations na mangyayari, malapit na ay talagang mangyayari na hanggang sa 2,000 years. Okay, kung ikaw naman ay kukuha sa pananaw ng histories, o kaya nasa 1,900 years, kung ikaw naman ay kukuha sa futurist view, ay parang malayong mangyari kung titingnan mo ito sa pananaw ng preterist. Amen? So, ano ba yung pangalawa, makasaysayang tagpuan ng pagiging author, okay, the historical setting of the authorship. So, bagamat may mga ilang argument na depende sa petsa ng Revelation, ang katotohanan ay nananatili na anuman ang petsa, maliwanag, malawakang tinatanggap ng aklat nito sinulat ng panahon, noong unang panahon, na matinding pag-uusig sa church. At kung sa panahon na yon, ang Lord ay nananalo, siya pa rin ang panalo. At tila hindi ito gaano makatuwiran para sa mga Pilgrims kasi ng kanyang para sa kanila, ang tungkol sa isang tagumpay o mga pangako ng pag-asa ay napakalayo pa sa hinaharap para maranasan ito ng kanyang mga reader katulad natin. So, kung pagsasamahin natin mga argument dito, ang temporal o temporal nature at ang isang argument na malakas.
So, minsan, yung historical setting ay hindi siya mapatunayan. Amen. So, ano naman ang focus pa? Ang focus ng mga Hudyo sa mga paghuhukom. Ito naman ang focus ng mga Hudyo sa paghuhukom na pangunahing kinikilala ng mga preterista at mga ilang futurists. Okay, na ang pagtukoy sa Holy Land ng Jerusalem, the temple na may 12 tribes, yung language ng Israel at yung Judah ay makikita sa buong aklat ng Revelation sa Bible. At mula sa Revelation chapter 7, 11, 14, and 16. Ngunit ang pagtukoy nito na pagtukoy tungkol sa church ay ganap na mula doon sa Revelations pataas. 4 pataas, chapter 4 pataas. So, ang katangiang ito ng mga Hudus na about sa paghuhukom ay tila mas sumusuporta sa mga preterista kaysa sa mga futurists. Dahil ang mga tao, ang mga Israelites ay halos tumigil sa pag-iral bilang isang pambansang puwersa sa loob ng halos 1,800 years na sa pagitan ng AD 135 at 1948. At dahil temporal yung katangian ng book na ito, mas makatwira na sabihin na ang mga digmaan, mga digmaang Hudyo noong panahon at 2nd century at ang hindi ilang pag-uusap sa hinaharap, na hindi na bababa sa 1,100 years after nito. Okay, so ano naman ang weaknesses ng Twitterist view? So, pinakamalaking kahinaan ng pananaw ng mga preterista ay ang malamang petsa ng the dating of revelation at hindi tumpak na katuparan ng mga prophecies. 'Di ba? Kasi ang pinakamalamang na petsa ng Revelation sa Book of Revelation ay mababasa lang natin is yung likom mulang AD 90 sa panahon ng paghahari ni Domitian. At si Irenaeus naman, direktang disciple ni Polycarp, na si Polycarp ay direktang disciple naman ni John na may akda ng Book of Revelation. So, particular na pag-debating or pagpipetsa ng aklat na to ng panahon ng paghahari ni Domitian ay kasama ang maraming iba pang mga arguments ay sumusuporta sa huling petsa ng AD 90. So, taliwas ito sa unang petsa ng AD 69 to 70. So, maraming mga interpretative na conclusion na pinag-uusapan ng mga preterists na umaasa sila sa isang early date or maagang petsa para sa kanilang justice or katotohanan na ang pagkalkula nila dito kasi iba una naging parang sama si Nero na mas madali siya kaysa kay Domitian. So, pagdaman sa panahon yan, ang dalawang pangalang ito ay talagang problem that time. Ang pag-asa ay isang dakila at hinaharap at malapit na paghatol sa mga Hudyo ay mas makatuwiran kaysa kay John na sumusulat ng time na yon ng pag-uusig tungkol kay Nero na bago pa yung pagtagsik ng Jerusalem. Okay, so ang mga preterista sa kanilang pananaw, hindi dapat ito uh, malayo. But ang layo talaga ng kanilang pananaw. At ang hindi katiyakan, hindi tiyak na katuparan ng prophecies, mga prophecies. So, para sa kanila, napakahirap paniwalaan. So, ilan sa mga hermeneutical na pattern ay kailangan ng isang preterist ay ang mga paliwanag na napaka-specific na bilang at paglalarawan ng mga pangyayari at yung pagkawasak, diba, nandoon yun. At katulad ng pagkamatay ng Panginoong Yesus, diba, nabuhay siya sa loob ng 3 days. Amen. At meron din doon hindi rin nila matiyak kung kailan ang 3 days na 'yon ay darating. Diba? So, ang pagkamatay ni Kristo ay 3 days. So, 3 days kung kailan ang
pagmamarka o pagliligtas ng 144,000 na Israelites. At meron 12,000 mula sa tribo, bawat tribes. At yung di rin nila alam, di rin nila tiyak yung petsa ng katuparan ng prophecies tungkol sa pagpatay at pagpapakita ng dalawang prophet sa street ng Jerusalem at yung muling pagkabuhay. At ang pagtitipon ng mga hukbo sa bundok ng Megiddo para sa digmaan at marami pang iba na ito yung kahinaan ng preterist. Okay, so ang pagiging pabago-bago ng mga preterist na laging handang ipahayag ang kanilang prophecy bilang natupad, ano man ang partikularidad na nabanggit sa prophecy ay sa huli ay nagiging weakness sa interpretation ng pananaw na ito para sa Book of Revelations. At ano pa, hindi tiyak na katuparan ng prophecies. Okay, so ayun yun, yung mga kahinaan ng preterist view. So ikaw, kapatid, ikaw ba ay ganito rin ang pananaw mo? So hindi rin natin isasabi. At tungo naman tayo sa history's view. Ano naman ang tinatawag na history's view? Sa history's view, ang pananaw nila ay bagamat popular noong unang panahon ng mga theology around AD 300 to 600 at that's the time ng Reformation ng Protestant at mga reformist na halimbawa ni Luther, Nick Knox. So, hindi ganun popular ng panahon na yon. So, pangkalahatan, binibigyan nila ng pahulugan ng pangyayari at pangitain sa Revelation ay natupad na sa pamamagitan ng history of the church. So, ang bawat isa ay naghatol na inilarawan na lang nakikitang natupad sa pamamagitan ng pag-unlad ng church, kasaysayan ng church. So, ito yung para sa kanila, okay? Mahirap gumawa ng malawakang interpretation tungkol dito kasi history kasi to eh. Sabi nga ng isang manunulat, naisip ko na aklat ng Apocalypse ay maaring ituring bilang isang propeta na nagpapatuloy sa simbahan ng Diyos na nagsasabi ng mga hula kaugnay ng lahat ng panahon na may magkasunod na katuparan habang lumilipas ang panahon. So, etong history's view ay meron naman siyang strength. Ano yung strength na sinasabi dito na tungkol sa history's view? Ang strength nito ay nakatayo ang church. Okay? Nakatayo ang Christian church. Isa yung sinasabing strength ng history's view. Okay? At ito naman ay tila itinuturing din ng ilan sa mga reformists at iba pang mga tagapagtatag ng kolonya sa Amerika na ang kanilang sarili na tinutupad ang propesya ng Apocalypse sa pamamagitan ng kanilang mga aksyon. Katulad ni Martin Luther, naniniwala siya na the Pope daw ang Antichrist at siya ang nangunguna sa pagsalakay laban si Martin Luther ang nangunguna para sa pagsalakay kaya siya yung umuusig sa Pope. Kapag sabi niya, sino ang taong makasalanan at anak ng kapahamakan, kundi siya na sa pamamagitan ng kanyang mga turo ordinansa ay nagpapataas kasalanan at kapahamakan ng kaluluwa sa simbahan. Habang siya ay nakaupo pa rin sa simbahan na parang siya ang Diyos. So, ang lahat ng kondisyong ito ay natupad na ngayon sa loob ng maraming panahon ng paniniil sa Papa, kaya sa Pope. At meron din kahinaan ng history's view. In modern times, sa panahon ngayon, ang kahinaan ng particular na pananaw na ito ay mas malinaw na makikita na kaysa sa noong past pa na kung kailan ang pakalatang pagkakapinagkaisahan at pagkakasundo ng mga scholar ay nagtalabo ng pananaw na ito. Una ay maluwag na hermeneutika at isang
masariling pagbasa sa Bible. At pangalawa is hindi rin tumpak na katuparan ng mga prophecies at kawalan ng pagkakasundo sa mga histories. Kasi ultimo sila, hindi rin sila magkasundo. Baga, nagkakaiba-iba rin yung kanilang mga pananaw. Although sila ay histories, mga historian. Under sila ng historian. Paano nangyari yun yung para manatili yung pananaw ng isang histories, dapat sundin nila yung tinatawag na the treasury of scripture knowledge. Kaya lang, sa kasamaang palad, na ito ay hindi totoo. So, ang kasaysayan ay hindi ang tagapagsalin ng prophecy, yung mga tao ang siyang tagapagsalin. So, mga tao na palaging nagtagapagpaliwanag ng prophecy, sila rin ang tagapagpaliwanag ng kasaysayan. So, ang mga historista, o nasa history's view ay hindi talaga binibigyang kahulugan ng kasaysayan, gaya ng pagbibigay kahulugan nila sa kanilang sariling kasalukuyan, future. At ito ay isang pagpapahayag ng makasalanang pagmamataas na hangarin na makita ang sarili bilang nagdudulot ang mas malaking antas ng katotohanan sa text ng Bible kaysa yung truth talaga yung tumpak. So, habang binabasa ng mga view ng mga historista, yung kanilang sariling sipi ng revelation nang hindi hinaya magsalita ang sipi para sa sarili. Amen? Wait lang po, praise the Lord. Grabe po ang challenge. God be the glory. Yan po. So, tingnan ulit natin ang view na ito. Kung balik po tayo sa view ng histories. Bear with me po mga kapatid at medyo mahaba po ito na pag-uusapan natin. Amen. So, isa pa sa kahinaan ng histories view ay hindi rin tumpak ang katuparan ng mga prophecies. Okay? So, makatuwiran na iangkop ng mga histories yung ilang mga prophecies sa mga pangyayari ng pakasaysayang pangyayari kung saan hindi natural na umaangkop ito. Halimbawa yung nasa Revelation 16 verse 4 to 7, yung ikatlong mangkok ng paghuhukom, diba, na naka-apekto sa mga ilog at bukal. Tapos inaangkin din ng mga historista na si Attila the Hun siya daw yung reason ng paghuhukom, ng trumpet sa tubig. Kaya ang katuparan ng paghuhukom ng mangkok ay kailangan maganap sa parehong region geographical. So marami nag-iisip tungkol sa pagsalakay naman ni Napoleon sa Italia. Ano yung dahilan? Nakipaglaban siya sa ilan sa mga ilog ng Rhine at ng Po sa Italy. So ang pangatwirang ato ay natatapos doon. So upang magawa ang hakbang, kailangan mo na ipagpalagay ang isang geographicong hadlang sa region ng Europa. Amen. So ito yung isa sa mga histories na kahinaan ng history. So anong gagawin kung ang prophecy sa Revelation ay para sa kanila is wala na. So kailangan ito ay hindi siya talaga makikita natin, ito yung dapat na paniwalaan. So, hindi nila masyadong mabigyan ng katuwiran yung tumpak na katuparan ng prophecy. Okay? So, ikaw ba ay nandito sa history's view? Amen? Kasi pinapalagay din ng history's view na ang pagiging, yung alam yun, naging pagiging dugo ng ilog Nile nung panahon ng pinadala ng Golden Salot ang Egypt ay isang metaphor para sa labanan. So, anong gagawin kung ang prophecy sa Revelation ay
tapos na o naubusan, ngunit ang kasaysayan ay patuloy na nagpapatuloy siya. So, ito yung isa sa kahinaan na sa isang panahon, pinahalagahan ang literal ng grammatical, historical na pamamaraan ng teksto. Ngunit tayo sa ating panahon ay hindi dapat maging mabilis. Hindi dapat tayo masyadong mabilis sa pinapalagay na ito tama ang histories. Okay, tungo naman tayo sa idealist view. Ano naman tinatawag na idealist view? Ito yung mga spiritual na interpretation. Ito yung pangunahing katangian nito ay na ang lahat ng mga pangyayari ay simboliko o kaya metaphorical na picture ng isang larawang labanang nagaganap sa langit, sa heaven, kasi spiritual na. So, sa view na ito ay ang bawat isa ay nagpapahayag na ito ang, wait lang po, naglolo ko po ang aking camera. Amen. So, tingnan natin ulit. So, para dito sa idealist view, katulad ng spiritual na labanan between kay Satan, between kay Jesus at Satan, sa pagitan ng mga pandaigdigang kapangyarihan, Antichrist, at naglalarawan ng makalangit at papawalang salat, pangwakas sa tagumpay ni Jesus at ng kanyang mga sultan. So, katuparan ay nakikita bilang isang ganap na spiritual. Kaya, na ito ay, ang prophecy ay inailalapat sa mga Christian sa panahon na ito. So, idealist ay meron din siyang strength at meron din siyang weaknesses. So makikita sa idealist view na ang prophecy ay malapit ng maganap anytime. So para sa kanila, ang panahon na ito ay ano na siya. Sa panahon ng idealist, ang mga pangyayaring ito ay naganap na. Okay, as sa spiritual conflict, diba, between Christ and Satan, between sa mga saints and the anti-Christian world powers. So, ang katuparan ay nakikita na bilang pananaw ng idealist that prophecy is rendered applicable to Christians in any age. So, ano yung talakasan ng idealist? So, the idealist para sa kanila, by keeping the focus on the overall narrative of Revelations, to keep you squarely in view the fact that life is a fight. Ito ay labanan between sa good and evil at panalo ang the good deeds. Yun ang pananaw. Yun ang kalakasan nito idealist view. Pero meron din siyang weaknesses. Ang weaknesses nito ay hindi niya, para sa kanila, after Jesus tells John to write down the things na nakita niya, the things that are and the things that will take place after these things, Jesus interprets a specific vision kay John. Sinabi niya, as the mystery, ano ba sinabi ni Jesus kay John? Sabi ni Jesus, tungkol naman sa hiwaga ng pitong bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay at ng pitong kaldelero. Ang pitong bituin ay ang maanghel ng pitong simbahan at pitong kaldelero ay ang pitong simbahan. So, hindi nilalayong magkaroon ng particular interpretation na individual pamitain ni John. Pero mahirap ipaliwanag kung bakit hinihikayat mismo ni Jesus ang pangunawa ng bawat isa
sa pagkain ito. Sinabi kasi ni Jesus, diba? It is hard to explain why Jesus himself encouraged the understanding of the individual vision. Amen. At para naman sa futurist view, tungo tayo sa futurist view, ibig sabihin, ito po ang futurist view. Ano naman ang tinatawag na futurist view? Okay. So, sa madaling salita, ang futurist view ay naglalarawan ng it states the events and visions described na nilalarawan sa Revelation. It should be interpreted as literally as possible that their literal fulfillment is yet future state. Ibig sabihin, ang kanilang literal na katuparan na isang kalagayan pa sa hinaharap. So, sa pamamagitan nito, ang makikitang opinion ng writer na kung paano dapat bigyang kahulugan ang aklat ng Apocalypse, literal. So, the strength nito ay yung kumpiyansa. Amen. With the similar support of that being the mode of fulfillment for all the Old Testament prophecies concerning the first coming of Christ. Okay, so meron din siyang nasa futurist na po ba tayo? Okay, sa futurist naman, meron siyang kahinaan din. Katulad nung may kahinaan ng futurist view, may kahinaan ng historist view, may kahinaan din ang idealist, meron din kahinaan ang futurist. Amen? So, ano ang kahinaan ng futurist? Tingnan po natin ang kahinaan ng futurist ay states the events and vision described in Revelation should be interpreted as literally as possible. Pero meron din siyang kahinaan. Okay? Ito yung temporal nature of the book. Okay? Halos nagkakapareho na rin sila ng kahinaan. Ayan. Asan na po ba ang aking... So, temporal na katangian ng aklat at kawalang direktang pagdalapat para sa Christian sa anumang panahon at pangalawa ay kawalan ng pagkakasundo ng mga futurists. So katulad ng mga histories, ang futurists din po ay hindi rin halos nagkakasundo. Kasi bakit po? The temporal nature ng book na ito, as noted na in the preterist section, is undeniable. Kasi sabi nga, malinaw na sinabi ni John, the author of the book, that the writing to a specific people to give them hope in the current revelation. So ito ay sumasagot sa dalawang punto. Una, it can be shown in many other places throughout the Bible. Nung sinabi ng Lord, when God says the word soon, it means something different than what we mean by soon. So when Jesus Christ said that he would soon return, and all Christians would agree that it has not occurred yet. So 2,000 years later, then tayong mga Christians, we must consider what Jesus Christ means by the word soon. Amen. At pangalawa, itong word na to should be, ito ay isang pag-asa para sa mga Christians. In the first century, kasi ito yung pagkaunawa nila sa gospel, and they in their context can boil down to it doesn't matter kung ikaw ba ay kung if the Rome kills you, you'll be resurrected with Christ in the end. So the gospel is all about the future resurrection of believers. So the first century Christians should be quite encouraging to remember just how bad it can get, and you will be able to end it. When you know the
the outcome at the end. So, this is true to all Christians in any age. It's just first century Christians, knowing that God wins is wonderful. So sa puntong ito, the lack of agreement among futurists is a problem in this system. Thus, it is true that the futurists come as well. So since there is no system, walang system, na nagpo-point para sa ganitong pananaw. So masasabi natin na hindi pagkakasundo ng mga futurists ay talagang problema dahil sa lahat ng system. So, hindi wasto na tanggihan natin, 'di ba, yung bawat pananaw. Pero tayo mismo ang pag-isipan din natin, pagnilayan natin, tayo mismo pag-aralan natin, pagnilay-nilayan. Ano ba talaga ang punto natin o pananaw natin sa apat na views na ito ng end times. Ayan. So, nasa atin po ang pag-aaral, tayo po mismo, pag-aralan din natin. Pag-aralan din po natin ang point na to. Okay? So, sabi nga, ito po ang iiwan ko po sa inyo. Hope na naging malinaw para sa ating lahat. At ito po ang iiwan ko sa inyo. May give on taste, where most would only have a taste. So, ikaw ba ano ba yung pananaw mo sa apat na ito? Sa preterist view, ikaw ba ay preterist view? Hindi pananaw mo sa idealist view, pananaw mo sa historist view. Pero kung para mas malinaw din, try natin balikan kung ano yung mga naging pag-unawa natin last week doon sa na-share ko po sa inyo. Muli po, ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na binigay nyo. Tayo po ay mapag-usapan ng mga bagay dito. Bagamat sa totoo lang po, kahit ako, tinatanong ko rin ng sarili ko kung ano nga ba ang view na dapat maging view ng isang Christian na tulad natin. Pero ang hiling ko sa Lord na mas lumalim pa yung pag-unawa, aking pag-unawa habang pinagninilay-nila yung pinag-aaralan ang ganitong mga views dahil naniniwala ako na kailangan nito, lalo na sa panahon ngayon. Alam natin ang mga kaguluhang nagaganap. Ito ba'y may connection sa mga views na tinatalakay? Amen po. So maraming pong salamat sa inyong pakikinig. To God be the glory. God bless us all. Thank you po.